Mumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga ng Tuesday, espesyal na araw para sa isang espesyal na tao. Mamaya, sasabihin ko kung sino. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, Agosto 9, 2016. At syempre pa, makakaagapay natin ang People's Television Channel 4 at ang ating IBC 13. At dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang ating pong espesyal na kasama, ang aking co-anchor lady, at syempre, the girl with a dimple in every smile. Ang walang kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, Miss Zarina La Porcelana Los Suegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ng may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari niyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS app sa inyong mga app store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan o pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino. Nag-aanyaya sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Tuesday edition. Kalakip ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan at ang paghimay, pagsuri sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga at syempre pa ang napapanahong talakayan sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybayan at mapapakinggan nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para naman sa ating mga texters, pakiusap again and again and again, huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka hindi basahin nila Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Thank you very much. Okay, a beautiful Tuesday. Oh, you look so dainty today. Thank you. Good morning ka, Francis. Napaka-espesyal yata ng araw na ito. Ladies and gentlemen, lapis and fountain pen. Alam niyo ba kung anong araw na ito, Martes? 9. Okay, mamaya sasabihin natin kung bakit espesyal ang ating pagtatanghal ngayon. But anyway, before anything else, ako'y tuwang-tuwa. Excited na excited ako, Zarina. Bakit naman? Abay, for the first time, ilalathala na ng Pangulong Duterte itong mga mayayaman na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Okay. Ayan. Teka, linawin lang natin. Hindi tayo galit sa mga mayayaman, okay? Hindi tayo galit. Doon lang tayo galit sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Samantalang, yung mga pangkaraniwan na no work, no pay, may deadline pa sa pagbabayad ng buwis. Sorry. Sus Mariosep, may deadline ka pa on or before. If not, katakot-takot na patong na penalty. Yes, at sabi ng ating Pangulo, sinisira nila ang ating bansa. So parang drugs din to, ano? Sorry, masahol pa rin. Masahol pa rin. Baka economic sabotage. Natin. Economic sabotage ang hindi pagbabayad ng buwis. Samantalang nakalupasay ka sa salapi. Nagdidildil ka ng barya. Pagkatapos maraming naghihirap. Correct. At yung naghihirap, yun ang nagbabayad. Napakalaking buwis. Isa kong saksi buhay dyan. Nako, lahat tayo'y tayong mga maralitang dukha ng lipunang ito, tayo ang talagang
tumutupad sa tungkulin. Nagbabayad ng buwis para mapakinabangan natin sa pamagitan ng serbisyo. Samantalang itong mga milyonaryo na talaga namang tuwan-tuwa. Alam mo, may panukala ako. Ano yun? Wow, para mambabatas. Eto Okay. idudulog ko ito sa Kongreso. Okay. Na sana yung mga mayayaman na ito, tabi-tabi po, bato-bato sa langit, tamaan bokel, pag hindi nagbabayad ng buwis at napatunayan, pag namatay, ang paglibing sa kanila, ang itatabon hindi lupa. Ano Barya. lang? Barya, okay. Lahat ng kayamanan nila papalitan ng barya at doon, yun ang ibubuho sa kanilang huling hantungan. Nagtataka ko, ba't di nagbabayad kung milyonaryo or mayayaman? May kasabwat. Oh, okay. Alam mo ba, ito, tabi-tabi na naman Siyempre, ako sa mga BIR, examiner. Okay. Ay, naku po. Kapag karancho mo yan at kumpare mo, Okay. yung babayaran mong 500,000 pesong buwis, pwedeng maging 50,000 lang. Wow. Oo, ay, naku, ang libro Magic Abracadabra sis bumba wakadu. Ay, laman ng libro yung magic. Computation. Sorry. Nako, Hala, nagot. hindi nito alam pala. Bata ka pa nga, ine. Kaya gusto ko mapaliwanag doon sa mga tao nakikinig na parang nagtataka, ang yaman-yaman, ba't di nagbabayad nga naman? Nagbabayad, ng buwis, pero Maliit underpaid. lang, Underpayment, ika nga. 500,000 ang due. Okay, dahil may kaibigan na mag-aayos ng kanyang computation, bibigyan na lang kita ng 50,000. Oo. 50,000 na lang babayaran So, ko. Nakatipid nabawasan ka ng ng zero yung 400,000. 500, grabe. Mamantakin mo yung nadaya mo sa gobyerno. At yung dapat na pakinabangan ng mga maliliit, wala. Hindi. Ba't sa probinsya ka pa pupunta, German? Dito lang sa Metro Manila, napakarami. Pakarami dito. Ginagalit mo si Ka Francis. Ginagalit mo ko. Pakapati ikaw, isama ko sa ano, ha? Wag naman. Naku, natatanaw ko na yung ating panauhin. Kaya paspasa na tayo, Correct. Sarina. At yung ating special guest for today, Philippine Overseas, hindi. Oo nga, Philippine Overseas Employment Doon pa Administration. din, oo, as Nandun pa is. rin, At saludo tayo, napakaaga kahit na umuulan. Ito na naman ang ating mga guests. Tuwan-tuwa na naman si Jing. Okay, samantala ang ating words of wisdom for today is Reina. Okay po, ang ating words of wisdom dahan-dahan ngayong Tuesday morning. dahan-dahan. Okay, is pride make us artificial and humility makes us real. Galing, Ay, ang ganda. ang galing. Oo nga. Sa Tagalog po, ang Beautiful. pagmamataas sa sarili ay nagiging sanhi ng ating hindi pagpapakatotoo. At ang kababaang loob ay nagpapakita ng ating tunay na pagkatao by Thomas Merton. Okay, thank you very much, Mang Tomas. Oh, iba yun. Ano? Ano ba ang Tomas sa Tagalog? Mang Thomas. oo nga. Tomas, hindi ba? Okay. Yan ang, naku, ewan ko ba sa'yo, Ineng? Bakit ano? Hindi, totoo Anyway, ito, ang ha? ganda, oo nga. Ang pagmamataas, yung pride, no? Pride. Talagang yan, masasabi mo na nagtatakip sa taong, ika nga, Nakakasira talaga ito Oo. ng pagkatao. Ba, Kapag talaga pinanatili mo siya sa naman, sistema mo, itong pride na to. Hindi ka man nagiging totoo pag puro pride ang pinairal mo. Hindi totoo ang Yes. pagkatao mo. At yung humility, yung pagpapababang loob, pagpapakumbaba, yan ang tunay na larawan ng isang tunay na tao. Oo, parang kahit gaano kalayo narating mo, kahit gaano kasaya yung buhay mo, kasagana, kailangan humble ka talaga na andun yung humility mo. Hindi yung Kasi- parang ma-pride ka pa. Kasi nga, may kasabihan tayo biblically. Anong sinabi dyan? Those who exalts themselves shall be humbled, and those who humble themselves shall be exalted in the eyes of God. Di ba? Kaya ikaw magpakatotoo ka. Hindi, si Sarina naman ang talagang bilib ako. Talagang totoong-totoo yan. Kung Talaga. ano yung nakikita nyo sa personal, sa television, puntahan nyo siya rito, yun din ang makikita nyo. Kaya lang, nagme-make face ko minsan yan. Nagme-make face. Paano yun? Paano make face? Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. At nakahanda na tayo sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Andyan na ba ang news? Ready na ba tayo? Ready na ba? Okay. Alam mo, malapit na akong mahilo. May kailangan natin maging masaya ngayon. Dahil diba? special ang araw na Kaya ito. nga. Special ang Sige. edisyon. So, dahil wala pang ating TV news, Wala pa ang news? News pa rin ang pakakawala natin sa pamagitan ng ating mga provincial stations.
Stress pa rin. Bukod sa provincial station, magkukwentuhan muna tayo. At meron pang magandang balita dyan na nakaguhit. Ang isusunod na ang mga Metro Manila mayors. Matapos na lumabas yung 159 na mga na-involve sa droga na mga mayors, governors, judges, police, and so forth and so on. Ngayon naman, ang susunod na expose, Metro Manila. Bakit kaya hinuli, no? Actually, dami nag-aabang nito, even me. May kakilala ka ba? Hindi, mukhang wala may naman. kakilala ka. Alam mo, minsan... Tanong, nandito pa naman sila po, nasa bansa pa naman sila. Paaalam natin, kay Germon. Tawagan natin yun ang mahirap pag lumipad. Baka nakaalis na. Oo. Pero, taga-Antipolo ka, di ba? Marami kang kilala sa Antipolo. No? Marami, pero maraming kakilala talaga. Pero ano ba, may connection ba o wala? Ayun nga, sa'yo nga ako magtatanong. Ba't ako tinanong mo? Hindi naman ako taga-Antipolo. Ay, ako, okay, gusto ko na mabuhay ng maayos. Ibibigay ko na ito lahat sa ating mahal na Pangulo. Hindi, pero yan talagang, desidido talaga tayo, ang presidente dyan. Walang sinabi naman niya, kahit na kaibigan ko. Kahit na kaibigan niya. Talagang kakastiguhin. Talagang lalatiguhin niya kapag talagang napatunayan na involved sa droga. Yes, tama ka dyan ka, Francis. Kasi nakakasira talaga no? Lalo na pag Metro Manila, ito yung capital. Isipin mo naman. Dito kumukuha ng trabaho yung mas karamihan sa atin. At saka ang sentro ng gobyerno naririto sa Metro Manila. So imagine. Sa loob ng 6 na taong nakalipas, wala tayong nabalitaan tungkol sa droga. Ganyan na pala kalala. Ganyan na pala kalaganap. At ganyan na karaming kabataan ang lulong sa pinagbabawal na gamot. Paano pa yung sinabi ni Gat Jose Rizal na sa kabataan ang pag-asa ng ating bayan? Naku po, nalulungkot. Palagay ko luhaan si Dr. Rizal ngayon sa mga sandaling ito. Dahil nakikita kung buhay pa siya, diba? Kahit na yung kanyang kaluluwa. Nagduro siya at luhaan. Dahil nakita niya na ito palang pag-asa ng bayan Naku po, ay lulong sa pinagbabawal na gamot. Ilang milyong kabataan na ang nasisira. Kaya galit na galit ang ating mahal na Pangulo. Ay, nako, dapat naman talagang hindi lang latigo. Meron nga nag-text sa akin dyan dapat daw talaga, bitayin daw. Bitay ang gusto nila. At saka agad-agad. At saka silya elektrika. Agad-agad. Hindi, huwag kayong marahas. Kaya teka lang. Teka, sandali. Dadaan tayo Medyo sa due process po tayo. Huwag kayong ganyan. Okay, ready na. Talagang totoo na itong bulusok at sigwata ng ating Provincial Roundup. Radyo ng Bayan. Report. Alright, narito po ang Agusan del Sur Radyo ng Bayan kasama si Bobby Ilupa. Magandang umaga, Bobby. Konektado ka. Maraming salamat. Magandang umaga at sunamo aray ko. Pinangunahan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Agusan del Sur, Surigao del Sur Chapter ang pagtatanim ng mahigit 4,000 tree seedlings sa ilang lugar sa Agusan del Sur at Surigao del Sur noong Sabado, August 6. Kabilang sa mga lugar na pinagtamnan ng mga tree seedlings ang Mount Magdiwata Watershed area sa bayan ng San Francisco, Barangay Pinagalaan, Bayugan City, Agusan del Sur at sa baybayin ng Barangay Orgus sa bayan ng Cortez, Surigao del Sur. Umabot sa mahigit kumulang 200 volunteer planters na kinabibilangan ng mga estudyante ng St. Francis Xavier College, mga pulis, sundalo, civic organizations, mga tauhan ng DENR San Francisco Water District, ang tulong-tulong na nagtanim ng mga punla ng punong kahoy. Mga African tulip, pterocarp, mahogany at ilang nara seedlings ang naitanim sa araw na iyon. Nangako ang San Francisco Water District na sila ang mga ngalaga sa mga tree seedlings na naitanim sa Magdiwata Watershed. Ang nasabing aktibidad ay isang broadcast treeing activity ng KBP Agusan del Sur, Surigao del Sur Chapter. Para sa Radyo Vision, Bobby Ilupa, San Francisco Agusan del Sur, Media ng Bayan. Salamat, Bobby Ilupa. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan na Go with Charity Frianesa. Charity na imbaga bigat kakabsat. Go!
Sa Imbaga Bigat, ipatutupad na sa buong lalawigan ng La Union ang pagkakaroon ng closed-circuit television o CCTV sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan, paaralan at mga business establishments alinsunod sa Sangguniang Panlalawigan Ordinance No. 083-2016 na mas kilala bilang Provincial CCTV Ordinance. Layunin ng naturang hakbang na paigtingin ang seguridad at kaayusan sa lalawigan kung saan ayon kay Provincial Board Member Joaquin Austria Jr., ang pangunahing may akda na ordinansa ay malaki ang may tutulong ng CCTV sa mga investigasyon sa mga kaso ng krimen dahil maaaring magamit ang mga video recordings bilang ebidensya. Magiging daan din umano ito upang maiwasan o mabawasan ang bilang ng kriminalidad sa lalawigan. Kaugnay pa nito, hindi makakakuha ng business permit ang mga negosyong may kapital na hindi bababa sa 200,000 piso kung walang CCTV system sa kanilang mga establishmento. Bumuo na rin ang Provincial Monitoring at Inspection Team ang pamahalang panlalawigan upang matiyak ang tamang pagpapatupad nito sa buong probinsya. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Thank you very much, Charity Frianeza. Narito naman po ang Lawag Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdres. Magandang umaga, Ronald. Go! Hiniling ng mga opisyal ng Ilocos Norte sa Kongreso na gawing batas na may deklarang special non-working holiday sa Ilocos Norte ang Setyembre 11 kada taon bilang pagkilala sa karawan ng yumaong Presidente Ferdinand Marcos. Isang resolusyon ang ipinasa kahapon ng Sangguniang Panlalawigan ng Ilocos Norte na humiling kay Majority Floor Leader at 1st District Congressman Rodolfo Pariñas at 2nd District Congresswoman Imelda Marcos na may sulong sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pagsasabatas sa nasabing kahilingan. Sinabi ni Provincial Board Member Atty. David C. Crisostomo, Chairman ng Committee Anlos ng Sangguniang Panlalawigan sa Ilocos Norte, na kailangan na mabigyan ng pagkakataon ang mga Ilocano na ipagdiriwang ng malaya ang karawan ng ipinagmamalaking Presidente Ferdinand Marcos. Paliwanag ni Crisostomo na kailangang permanente na sa pamagitan ng pagpasa ng batas sa Kongreso ang Setyembre 11 na special non-working holiday sa Ilocos Norte at hindi gaya ng kalimitan na gawa na taunang paghingi sa Pangulo ng Bansa na may deklarang non-special working holiday. Umaasa rin ang Sangguniang Panlalawigan ng Ilocos Norte na may isang senador din ang mag-sponsor sa Senado para lalong maisulong ang kahilingan ng mga Ilocano. Kaugnay nito, naghahanda na ang pamilya Marcos na inaasahang paglilibing kay Pangulong Marcos na inasahan na isasagawa sa Setyembre 18. Para sa Radyo Vision, ito si Ronald Valdres mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Maraming salamat, Ronald Valdres. 16 minutos na 46 segundos. Makalipas ang alas 6, another word of wisdom. Ay, wow. Okay. A true friend, it will never cares size of your house, brand of your shoes, and he or she contented to be you're the only one. Aba, talaga naman, oo. Hindi naman talaga tinitignan yung mga ganung bagay. Yan ang talagang totoong kaibigan. Thank you very much sa Pau Pau pa rin ng Sogod, Southern Leyte, Philippines. Thank you, Pau Pau. Ka Francis, ako po si Ruben Carpio, 76 years old. Batiin ko lang ang aking anak na si Adelpha, si Ador, at mga apo na sina Queenie Carpio, si Ma'am Cecil ng CDO, at si Bong Aban Sarangay ng PBS CDO, Cagayan de Oro Sir, City. hello. Okay, maraming salamat po. Salam, guwapo ka Francis, thank you very much. At guwapa Ma'am Zarena, saludo ko, administrasyon, mahal na Pangulong Duterte, lahat ng mga malalaking isda labag sa batas, yan ang target ng Pangulo. Gusto tumagal si Pangulo Duterte sa kapag Pangulo niya sa Pilipinas. From Ali Omar ng Indanan, Holo, Sulu. Thank you. Magandang umaga po, Radio Vision. Gusto ko lang sanang batiin ng maligayang kaarawan. Ba, alam niya? Si Ma'am Zarina. Mula Thank sa you. isang tapat na tagapagligtas from Nueva Thank you, sir. Ecija. Tapat na tagapagligtas. May tagapagligtas ka pala, ha? Hindi namin alam yan, ha? Hindi ko rin alam. Sino yan? Sino yan, Zarina? Okay. Ang pait ng kahapon, wag ang halungkatin ngayon. Move on for a better change for now. If late President Marcos' body iburol sa libingan ng mga bayani, why not? Nothing to lose. Let it be. Salamat po from
Bumeputra ng Holo, Sulu. Okay. Ito naman po galing sa aking cabinet. Salam Kuya Francis, pakigreet po ang boss namin si Sir Haron Hudi. Happy birthday po. Salamat from Holo. Happy birthday. Happy 74th birthday naman po kay Papa Andy Bumatayo from Obot, Rona, and Roda. Happy birthday. Happy birthday! And good morning, ma'am. Sir, pakibati po gitin na security guards na naka-duty ngayon dito sa Catanduanes State University. More power po sa inyo, and thanks from Dongsky ng Catanduanes. Thank you po. Thank you very much. At the much-awaited moment. narito na. ang ating panauhin ng kasangga ng Radyo Vision. Tama ka dyan, Ipakilala mo na Francis. kagad. Live po dito sa studio. Kasama muli natin si Sir Hans Leo Kakdak, Administrator ng POEA. At pag-uusapan po natin ay yung tulong ng gobyerno para po sa mga naiipit nating OFW abroad. Magandang umaga po, Sir Kakdak. Magandang umaga, Sarina. Happy birthday Thank to you. Sir Francis, good to see you po again sa Ay, inyong naku po. tagapakinig, tagapanood. Salamat po at napagbigyan niyo muli ang aming paanyaya dito sa Radyo Vision sapagkat alam ko na napakalaking nakaatang sa balikat ng POEA sa ngayon sapagkat nagpalabas na ng marching order ang ating Pangulong Rodrigo Duterte na pauwiin na kagad itong mga na-stranded nating OFWs, particular sa Saudi Arabia. Ano na po ang nakalatag na mga contingency measures natin na ipatutupad kagyat, Administrator Kakdak? Oh. Well, about 2 weeks ago, Aha. si Secretary Silvestre Bello III ay pumunta sa Saudi and led a Philippine delegation doon sa Saudi Arabia. And then, of course, kasama ako doon, si Undersecretary Ciriaco Lagunsad Dandole. Aha. And then, of course, nandun din si TESTA Director General Giling Mamonjong. And nagkaroon una ng pagpunta sa mga kampo. 3 kampo yung pinuntahan namin, of course, Okay. led by Secretary Bello. And doon inanunsyo ni Secretary Bello yung 500 million peso OWA financial assistance Right. package. Si Secretary Bello kasi ang chair ng OWA board. At doon ay binalita niya na merong at least 26,000 kada OFW dun sa kampo, stranded na OFW. At yung kanilang pamilya, 20,000 dun sa worker at 6,000 dun sa pamilyang naiwan dito sa Pilipinas. Okay. So, tuwan-tuwa naman yung mga workers doon. Pero syempre, ang mas mahalaga yung kanilang pagpapauwi. Kaya't yung delegasyon ay nakipagpulong din sa Saudi Ministry of Labor at doon binalita naman ng Saudi Ministry of Labor, magandang balita na si King Salman ng Saudi ay nag-utos na i-waive na yung mga immigration penalties ng mga stranded OFWs para sila ay makauwi. Of course, meron pa ring option na makahanap silang trabaho doon dahil pwede nang i-renew yung kanilang residence work permit. Pero ang mas maganda siguro umuwi na muna sila at makita yung kanilang mga pamilya na abalang-abala na at worried sa kanila. And the other thing is that papayagan sila magsampa ng kaso Laban sa mga sa kanilang employers. mga sweldo na hindi nila nakukuha ng 7 hanggang 8 buwan, yung end of service benefit. At pipirma na lang siguro sila ng kasulatan doon, yung special power of attorney na iiwan nila sa embahada natin doon para yung embahada naman natin doon ang mag-file ng kaso o tumayo para sa mga workers doon sa kasong isasampa sa Saudi. Administrator Kakdak, mga ilan po sila? correct. Ang sa Rough bilang namin estimate ngayon, ang naiwan mga 8,000. Pero yung sa bilang ng OWA board, ay mga 15,000. Kasi nga meron na mga umuwi. In fairness, marami nang umuwi. Around 7,000, almost 8,000 na rin ang nakauwi for the last year or so. So yun, yung mga nandito kasi kasama yun sa bilang ng mabibigyan ng financial assistance. May nakalimutan pa ako isa. Yung DBM, kinausap din ni Secretary Bello, si Secretary Joc ng DBM, at naglaan din from the President's Fund, discretionary fund ng around 249 million para dun sa pantawid na food Pamilya. assistance. Ayun. Food assistance dun sa mga stranded workers. Kasi iba pa yung financial assistance, iba pa yung food assistance. So yun naman ay yung 249 million. Beautiful. Sir, ito po ba ay madadagdagan pa yung bilang na may ganitong klase ng sitwasyon abroad? Well, meron pa rin tayong mga nadidinig na kaso. Actually, yung kumpanyang involved dito, yung 3 malalaki. Yung OJ, yung Bin Laden, saka yung
Muhammad Al-Mujil. Pero meron pa yung mga kumbaga subcontractor na mas maliliit na kumpanya kasi construction company ito eh. So, like any other construction company, meron yung mga subcontractor. Pero, mas konti yung volume ng mga workers. May mga 7 o 8 kumpanya pang natukoy na nalulugi dahil damay nga dito sa nangyari sa 3 malaking kumpanya. Pero, sana, no, wala na tayong makikita pang malaking kumpanya. At syempre kahit maliit man kumpanya sana ayaw rin nating malugi at magsara, no. Pero wala na tayong masyadong nakikitang kasing laki nitong 3. At sana nga wala na nga ganong klaseng sitwasyon uli na mangyari. Sir, linawin ko lang, ano yung naging cause? Bakit biglang nagsara or nalugi? Maraming tinutukoy na dahilan pero siguro ang punot dulo nito yung pagbaba ng presyo ng crudo. Kada bariles for the last year bumaba ng less than even around $20 per barrel, ano, yung crudo. At syempre yan ang number 1 kita ng Saudi government, revenue ng Saudi government. So humina ang kanilang kita bilang gobyerno. At itong 3 malalaking kumpanya ay umaasa sa mga proyekto mula sa gobyerno. So humina ang mga kumbaga yung cash flow, no, humina at dahil dito nagsara. Is there by any chance, Administrator Kakdak, na kung sakali gumanda muli, sumigla muli ang ekonomiya nila, yung mga 3 kumpanya na yan na malalaki, are they still more than willing to hire the same workers natin na displaced ngayon? Well, dun sa dalawa, yung OJ at saka yung MMG, yung Muhammad Al-Mujil, mahirap sabihin, ano, kasi talagang dumapa talaga, talagang nagsara. Pero yung isa, yung Saudi Bin Laden Group, kasi ang nangyari sa Saudi Bin Laden ko, naalala nyo yung naging aksidente sa Mecca, sa Hajj. Mga more than a year ago, yung parang may bumagsak na crane at maraming nasaktan, namatay. Dahil dun sa aksidente na yun, sa kalagitnaan ng kanilang Hajj, ay nasuspinde ang Bin Laden ng Saudi government at hindi binigyan ng proyekto. So, ito hindi talaga pagkalugi na tipong talagang nawalan ng pera dahil sa pagkalugi, kundi nasuspinde. Pero recently, binibigyan na naman ng proyekto ang Bin Laden Group, Saudi Bin Laden Group. Kaya't nakikita natin na mukhang makakabangon itong SBG, yung Saudi Bin Laden Group na tinatawag. Pero syempre, hindi pa yan agad-agaran. Yes. Sa ngayon, nasa sitwasyon pa rin ito na nalulugi at may mga tao, Filipinong stranded sa kampo. Kaya't binabanggit ko yung mga pangalan ng kumpanya kasi gusto ko rin paabot alam sa mga nagbabalak, no. At in case alokin ng trabaho dito sa mga kumpanya na to, ay iwasan na po yung mga ganitong, yung mga alok ng trabaho sa mga kumpanyang ito. Okay. Sir, gaano kalaking tulong? Kasi ngayon under new administration may bubuing departamento para lamang particular sa mga OFW. Gaano kalaking tulong yun? Well, sa ngayon pinag-aaralan natin ng maigi, no? Siyempre, direktiba yan ni Pangulong Duterte. Ang masasabi ko lang dito siguro, kailangan repasuhin yung mga pangkasalukuyang panukala. Nabasa kasi namin lahat ng mga 4 o 5 panukalang batas sa Kongreso nung huling Kongreso. Ako, ang personal opinion ko, kailangan repasuhin pa yun at talagang pag-aralan ng maigi. Parang kulang, no? Parang pinatsi-patsi lang yung mga functions ng iba't ibang ahensya at pinagsama-sama. So, para sa akin, kailangan upuan, repasuhin at pag-usapan ng lahat ng mga stakeholders sa overseas employment. So, nandiyan dyan yung mga OFWs, yung recruitment industry, even yung mga foreign employers kung may kinatawan sila. And then, of course, yung civil society groups, gobyerno, akadim, lahat kailangan talagang pag-usapan kasi seryoso talagang pagbabago ito. At panghuli dito, sa issue na ito, kung ang issue ay koordinasyon, late last year, 2015, pumirma, kung naalala nyo, ang DFA, DOLE, DOH, at DSWD, pumirma ng Manual of Operations para ipagsama-sama yung kanilang mga serbisyo sa OFW dito at sa abroad. So, para sa akin, tignan muna natin itong Manual of Operations na pinirmahan. Kung maalala nyo si Secretary Del Rosario, Secretary Baldos pa noon. At pag-usapan kung paano natin ma-implement ito ng mahusay bago pa man magkaroon ng tinatawag na Department of OFWs. Okay. Now, babalikan ko lang yung usapin na ikangay may mga na pagkakaloob na tulong dito sa mga babalik nating OFWs. Ano po? 6,000 para sa pamilya and then another
20,000 para sa mga workers. Yes. Now, alam natin na yung halagang yan, malaki man sa pandinig natin, hindi mangangahulugan na pwede nang maging kampante ang isang OFW. Meron po ba tayo namang mga alternative na alok sa kanila na para bago ma-exhaust yung tulong na yung pinansyal mula sa pamahalaan, magkaroon na sila ng hanap buhay dito sa bansa, if ever, o mai-aalok natin sila sa ibang bansa, natin Saudi? Yes, yung pag-aalok ng trabaho sa kanila, una, meron dun sa Saudi mismo, no? Meron dun mga nag-o-offer din. Isa sa mga utos ng hari ay tignan yung mga job opportunities pa rin ng mga nasa stranded dun sa Saudi. Okay. Pangalawa, dito sa Philippine side, sa Philippine government, meron din naman tayong tinatawag na Assist Well program na nagdala yung magbigay ng tulong sa mga nanunumbalik na OFWs. Halimbawa, itong mga stranded workers ay nasa construction. So, alam naman natin na doon sa Assist Well program, ay marami mga nag-alok ng trabaho dito sa Pilipinas. Halimbawa, yung Makati Development Corporation, meron pa yung mga cement companies, yung Aboitiz Group, ay interesado sa mga nanunumbalik na OFWs kasi alam nila may karanasan eh. Tsaka talagang At saka may skill. Talaga. Kaya't posibilidad talaga ito. Dahil nasa sektor nga talaga sila na kung saan kailangan talagang ng returning OFWs, yung construction sector. Pero alam nyo, pag may competencies na ganyan na administrator, para bagang gusto nilang tapatan ng mas magandang sweldo. Yun ang problema natin. Well, totoo yan. Ang sabi naman ng mga kumpanya na banggit ko ay meron silang sweldo, salary scale na competitive. Maaring hindi matumbasan yung trabaho sa abroad, pero ang sinasabi rin nga nila ay ito ay panimula lamang na trabaho na entry level na kanilang salary, at ito naman ay meron din posibilidad na sila syempre ay pag tumagal ay ma-promote, madagdagan ng sweldo sa kanilang kumpanya dito sa Pilipinas. At syempre ang sinasabi rin nila, wala nang mas gaganda pa sa trabaho dito sa ating sariling bayan. Sabihin natin hindi matutumbasan yung eksaktong halaga ng sweldo sa abroad, pero hindi naman din nalalayo, at yun nga, hindi matutumbasan ng sweldo sa abroad yung panahon na pwede nating igugol sa ating mga pamilya. Yun, kapiling mo ang pamilya mo rito. Yes. Yes, Arina. Tsaka, speaking of returning OFWs, in-scrap po ng POEA, kahapon, tama po ba, yung OEC o yung Overseas Employment Certificate? Okay, nagkaroon ng decision ang POA Governing Board last Thursday na i-exempt from the OEC requirement yung mga balik manggagawa na bumabalik sa same employer at job site at nasa database ng POEA ng balik manggagawa. Ang siste lamang ay sila ay maglalag on dun sa BM online registry at i-update lang yung kanilang profile. Sasabihin sila ay may balak bumalik. At yun na, sila na, at kasi yung database na to ay naka-hook up yan sa Bureau of Immigration sa airport. Kaya't makikita ng Bureau of Immigration kung sino ang lehitimong balik manggagawa ng sang-ayon sa POA database. Naka-database naman pala. Hindi na sila kailangan kumuha ng OAC na tinatawag yung de papel, at hindi na rin kailangan magbayad ng fees. Di ba? Kasi ito yung alinsunod dun sa ating utos na mahal na Pangulo na streamlining ng processes. Utos streamlining ng processes, make sure na convenient, yung duplication of services, iiwasan. In fact, this Monday ay maglo-launch na rin ng one-stop shop sa POA. I-relaunch yung one-stop shop sa POEA. Meron na kasi dati niyan, pero ngayon binubuo muli dahil nga sa utos ng Pangulo, at nandoon si Secretary Bello sa POEA this Monday. Okay, medyo lilihis tayo ng konti sapagkat may mga nagte-text sa amin, Administrator Kakdak, kung totoo daw ba yung offer na job placement sa Germany. Well, meron. Nagkaroon ng... Na-publish po kasi yan sa mga job. Naibukas yan, pero nagsara na nung last day of July. Okay. Tapos na yung hiring. Nagkaroon tayo ng 1-month hiring nung July. So, ang masasabi ko na lang ay doon sa mga nag-apply, ay abangan na lang yung mga anunsyo. Darating yung mga German employers para magkaroon ng interviews patungkol doon sa mga nag-apply. So, just keep yourselves informed, yung mga applicants sa POA website, www.poa.gov.ph.
www.poa.gov.ph. Sa ngayon, ano po bang bansa yung bukas ngayon Bukas. para sa ating mga OFW? Well, kasabay kasi nung Germany yung Japan, so tapos na rin yun. At sa ngayon, hiring at interviews ngayon ang sinasagawa. But of course, ito lang naman yung sa POEA side. POEA, government-to-government hiring. Sa ngayon, sa private sector hiring, patuloy pa naman yan. So, ang suggestion ko, puntahan yung job search engine sa POEA website. Pwedeng i-type doon yung pangalan ng ahensya o yung job order sa POEA mobile phone app, downloadable for free through Google Play and App Store. Pwede rin tignan doon, may job search, job order search din dito, recruitment agency search, para malaman kung ano yung naakma sa inyong trabaho ng sang-ayon sa job orders na nakarehistro sa POEA. May text po tayo dito. Ano po ba ang dapat gawin ng isang kababayan na nakararanas ng pagmamaltrato sa mga amo? Thanks po from Gerard ng Pasig. Well, pwede namang sumangguni sa Philippine Overseas Labor Office on-site sa host country na kami ay nasa Facebook at Twitter din. At pwede rin sumangguni doon. Meron kaming hotline 722-1144, 722-1155. At meron din kaming email, info@poea.gov.ph. Ako din, meron personal email na ginagamit ko for mga asiste, ay poea.kakdak@gmail.com. Okay. Before totally winding, Administrator Kakdak, muli po ang inyong mensahe sa ating sambayanan, lalo na yung ating mga nagnanais pa rin magtrabaho sa ibang bansa. Well, yun po sa ating mga kababayan ay ang mantra po namin ay maging matalino, huwag magpaloko. Ibig sabihin ay dapat po sa isang lisensyadong Philippine Recruitment Agency, mato lamang sa mga job offers, mga job orders na dapat nasa talaan ng POEA, mga foreign employers na nakarehistro rin dapat sa POEA. Pwede naman po i-check yan sa POEA website, www.poea.gov.ph. Inaanyayahan ko rin kayo pumunta sa aming pre-employment orientation seminar, malaman yung negative and positive realities ng overseas employment, payos.poea.gov.ph. And then finally, siguraduhin 3 dokumentong hawak bago umalis: employment contract, work visa, at POEA Overseas Employment Certificate o OEC. Maging matalino, huwag magpaloko. Okay, maraming salamat once again, Administrator Hans Leo Kakdak, sa inyong pagdalo sa Radio Vision. Salamat din po. More power at magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Happy birthday muli. Thank you. Naku, talaga naman katakot-takot na ang bati. Special guest ko, di ba? Napaka-special ng araw na ito. Okay, tuloy-tuloy na muna tayo at alamin na natin. Ano ba ang ating patak ng panahon sa araw na ito? Puntahan natin. Magmula pa kagabi. Kaya nga, ang lakas sa ulan kagabi, ano? Blessing daw yata yan dahil sa'yo. Sa lubong. Okay. Anyway, punta na po natin. Live sa Pag-asa DOS ang ating kasama na si Amor La Rosa para sa ating weather update today. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga rin at happy birthday sa iyo, Zarina. At magandang umaga ka, Francis, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Matapos ang paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng Low Pressure Area kahapon, isang panibagong sama ng panahon ang binabantayan natin ngayon. Alas 4 ng umaga, huli po yung namataan sa layong 1,200 kilometers. Ito po ay silangang bahagi ng Apari, Cagayan. At kasabay naman ng pag-iral ng nasabing sama ng panahon, ito pa rin southwest monsoon o yung hanging habagat na magpapaulan pa rin dito yan sa Luzon hanggang dito po yan sa buong Visayas. Sa katunayan, base dito sa forecast ng Pag-asa ngayong araw, mararanasan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay mga malalakas na pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat, pagkulog dito yan sa Metro Manila. Ganon din dito sa may Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po dito sa may Calabarzon. Ibig sabihin kasama po dyan ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at pati na rin ang probinsya ng Quezon. Same weather condition naman ang mararanasan at dapat paghandaan ng mga residente ng probinsya po ng Zambales, Bataan at ganun din ang Mindoro. Dito naman po sa natitirang bahagi pa ng Luzon, pati na rin po dito sa bahagi ng Western Visayas, mararanasan naman ang maulap din na kalangitan na magdudulot naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Kaya para sa mga nabanggit na area, yung mga residente po dyan, magdoble ingat kayo at maging alerto sa posibleng pagbaha o kaya naman
naman ay pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, partikular na dito sa may Mindanao, mararanasan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang pong chances na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala, dahil pa rin po dito sa hanging habagat, bukod po sa mga pag-ulan na dadalhin nito, apektado rin yan itong lagay ng ating mga karagatan dahilan upang magtaas ng gale warning ang Pag-asa. At kabilang po dito ang western seaboard ng Southern Luzon, ganun din po dito sa may southern at ganun din sa eastern seaboard ng Southern Luzon. Dito mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya para sa mga mangingisda o sino man na may maliliit na sasakyang pandagat, hindi muna kayo pwedeng pumalaot sa nabanggit na baybayin. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging epekto ng hanging habagat sa agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon. Para sa Baguio City, inaasahan natin ang 16 to 20 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, 25 to 38 degrees Celsius. Bagamat ilang bahagi po ng Luzon makakaranas pa rin ng mataas na temperatura, inaasahan pa rin po natin ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas. Sa ating viewers sa Tacloban, inaasahan po natin ang 25 to 32 degrees Celsius. Same with Iloilo at ganun din sa Bacolod. Para naman sa Metro Cebu, mas mataas po ang 26 to 30 degrees Celsius. At panghuli na lang natin dito naman sa Mindanao area. Sa Cagayan de Oro, inaasahan naman ang 23 to 34 degrees Celsius. Sa Metro Davao naman tayo, mararanasan po ang partly cloudy to cloudy skies sa temperatura nga abot naman ng 26 to 33 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Salamat, Amor La Rosa. 40 minutos, 20 segundos makalipas ang alas 6. Good morning, PTV. I salute the campaign of exposing the politics, police, and PNP involved because they destroy the youth, which I call them modern zombies. Adi kasi wala nang silbi, sira na ang pag-iisip nila. Tama lang, naparusahan sila at kulang pa yan. Dapat nasa bilibid sila. Jane Sue ng Bakayan, Talamban, Cebu City. Hi, Ma'am, Sir. Advance happy birthday to my apo, Summer Abubakar, coming from Kida Hadjail of Siocon, Zamboanga del Norte. And finally, good morning. Greetings sa mga driver ng MTM Tours ng La Paz, Leyte. God bless. Okay, happy listening sa inyong lahat. At sa puntong ito, paranin na natin ang unang bulusok ng ating mga balita on a Tuesday sa pamagitan ng ating kabalikat, Jules Giang. Jules, magandang morning. Go! Maraming salamat sa inyo, Ka Francis at Sarina, at narito na nga ang pinakamainit na balita sa umagang ito. Nagdatingan sa Campo Crame ang mga lokal na opisyal at mga pulis na kabilang sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa ilegal na droga. Galit na hinarap ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga pulis na protektor umano ng ilegal na droga. Sinabi niyang papatayin niya na ang mga ito kung muli silang babalik sa pagre-recycle ng ipinagbabawal na gamot. Samantala, kahit hindi kasama sa mga pinangalanan ni Pangulong Duterte, kusa namang sumuko ang mga big-time drug lord sa Central Visayas na si Franz Sabalones. Asahan umano na madaragdagan pa ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot sa ilegal na droga na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, sunod na ilalabas ang pangalan ng mga kongresista, gobernador, maging mga kapitan ng barangay na may kinalaman sa operasyon ng ipinagbabawal na gamot. Si Julius de Samboron para sa detalye. Asahan na daw ang pangalawang bugso ng listahan ng mga opisyal na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ito ay ayon kay Interior and Local Government Secretary Mike Sueno. Hindi man pinangalanan pero kasama daw sa ilalabas na listahan ng narco-politicians ang mga mambabatas, gobernador at mga kapitan ng barangay mula sa iba't ibang panig ng bansa, partikular daw ang Metro Manila. Tinukoy din ni Sueno ang mga politikong binanggit ni Pangulong Duterte nitong linggo ng madaling araw na verified, validated and with charge matapos ang pagsasailalim sa due process ay maaaring masuspinde. Proseso na ito bago nga
kami nag-meeting ng mga abogado namin sa DILG, PNP at saka NAPOLCOM. So, magawa namin dito is primero to cancel their deputation over the police. Tapos yung permits nila sa firearms ay ka-cancel din. So, yung mga bodyguards nila tatanggalin. Saka yung chief of police papalitan. So yun ang magagawa namin. Tapos mag-file kami ng kaso. Siyempre kung close sa kanila yung chief of police nila, i-relieve yun. So kunin yung deputation sa kanila, hindi na sila makapagpili ng chief of police nila. Nitong linggo din ay nagbigay ng 24 oras na palugid ang Pangulo sa mga judge, mayors at police officials para sumuko at linisin ang kanilang pangalan kung saan kapilang sina San Rafael Bulacan Mayor Cipriano Giolago Jr., Sagyaran Lanao del Sur official Rasmia Macabago at retired police superintendent si Seron Ada sa mga nagtungo sa CIDG sa Campo Crame. Meron din namang sumuko sa mga regional police stations. May mensahe naman si PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa sa mga opisyal na hindi sumuko sa kamay ng batas. Yung pangalanan na hindi nagsisurrender, bahala kayo sa buhay niya. Bahala kayo sa buhay niya. Gusto niyo mag-surrender at magbago, gusto niyo i-clear yung pangalan niyo, mag-surrender kayo sa akin. Para sa PTV News, Julius D. Samburon. Samantala, nagtungong Hong Kong si dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagsisilbi ring special envoy ng bansa sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Paglilinaw ni Ramos, nais niyang makita at makasama muli ang kanyang mga kaibigang Tsino at hindi upang makipagpulong sa mga kinatawan ng Tsina ukol sa agawan ng teritoryo. Si Joy Gumatay para sa detalye. Bandang alas 12:30 ng hapon ng Agosto 8, nang dumating sa Presidential Lounge ng NAIA Terminal 2 si dating Presidente Fidel Ramos upang makapanayam ang mga kasapi ng media bago tuluyang tumulak patungong Hong Kong. Dito ay nilinaw sa atin ng dating Pangulo na ang punong rason ng pagpunta niya sa Hong Kong ay upang makita at makasamang muli ang kanyang mga kaibigang Tsino at hindi upang makipagpulong sa mga kinatawan ng Tsina ukol sa usapin ng West Philippine Sea. We will not be talking about any substantive matters. I have called this, looking at the past 10 days, as a renewal of friendship to strengthen our common desire for peace and make it happen on an enduring basis. Liban kay dating Pangulo Fidel Ramos, nakapanayam rin natin ng kanyang may bahay na si Mrs. Amelita Ramos. Ibinahagi sa atin ng ginang nakasama siya sa naturang biyahe upang matulungan ang kanyang asawa na pangalagaan ang kanyang kalusugan dahil di naman lingid sa ating kaalaman na mayroong iniindang sakit ang dating presidente dulot na rin ng katandaan. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pagtanggap sa alok ni Pangulong Duterte, nagampanan ng responsibilidad na manguna sa pag-asagawa ng bilateral talks, gayon rin ang paglalatag ng mga plano kung papaano maipaglalaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea nang hindi nakokompromiso ang ating relasyon sa China. Liban kay Mrs. Ramos, kasama rin sa biyaheng ito ang kanyang apo na si Sam Ramos Jones na di umano'y dalubhasa sa Mandarin o ang lengguwahe ng mga Tsino, ang dating kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Rafael Alunan at isang veteranong mamamahayag na si Chito Santa Romana. Lumipad ang grupo patungong Hong Kong bandang alas 2:30 ng hapon at nakatakda naman silang umuwi ng bansa sa darating na araw ng Biyernes. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Sa ibang balita, personal na kinamusta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 4 na sundalong nasugatan sa gitna ng mga nagdaang labanan na siyang binisita sa Heroes Ward ng Camp Lucban Station Hospital. Sa kanyang pagharap sa mga sundalo, muling giniit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mariin niyang pagtutol sa paggamit ng mga landmines ng komunistang grupo. Sinabi rin niyang hindi niya na itutuloy ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines kung sakaling may masasawi muli dahil sa landmine. Hangad ni Pangulong Duterte ang kapayapaan sa bansa, subalit nakahanda ang buong puwersa ng AFP para ipagtanggol ang kaayusan at katahimikan ng bansa. Hati naman ang mga kongresista hinggil sa planong paglilipat ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani.
Para sa ilang mga mambabatas, isang injustice ang hakbang na ito para sa mga naging biktima ng martial law. Sa kabila nito, naniniwala ang ibang kongresista na may karapatang mailibing si Marcos sa naturang libingan alinsunod sa batas. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. Dahil hanggat ang mga kaluluwa ng mga tao hanggang ngayon ay hindi pa nakikita at hindi pa nabibigyan ng katarungan, ay hindi magkakaroon ng katahimikan. Hati ang opinyon ng mga kongresista kaugnay ng paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Para kay Deputy Speaker at Marikina Representative Miro Kimbo, hindi lang naman ito usapin ang paglilibing sa mga labi ni Marcos, kundi sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng martial law na hindi pa rin nare-resolba hanggang sa ngayon. Kung tutuusin, hindi naman daw perpektong sementeryo ang libingan ng mga bayani dahil maraming nakalibing dito ang hindi rin naman daw kwalipikado. Kaya kung sakaling matuloy ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na rin naman daw dito matatapos ang pagbatikos sa mga issue. Hindi nangangahulugan na tapos na yung laban sa usapin ng paghahanap ng katarungan para doon sa mga biktima ng martial law. Pero para naman kay Deputy Speaker Fredenil Castro, nasa batas na lahat ng mga dating Pangulo ay may karapatan na mailibing sa libingan ng mga bayani. Hiwalay na issue raw ang mga human rights violations noong martial law. Kaya naman giit niya, kung kwalipikado raw si Marcos ay wala na raw dapat na pumigil pa sa libing, na ayon sa mga naunang reports ay nakatakda na sa September 18. Kung si Presidente Marcos ay pasok sa qualification ng isang tao na maaring ilibing sa libingan ng mga bayani and he does not suffer from any disqualification, kailangang mailibing na siya. Ang isyong ito ay walang kakwenta-kwenta. Napapanahon na rin daw ang pagkakaroon ng closure sa isyong ito. Now Marcos is, I think, yung desire ng family is really to put him in the libingan because he was a former president. Yun lang naman yata yung they are asking because it is a right of every former president to be buried there if the family wishes to. Samantala, kinundi na rin ni Akbayan na Representative Tom Villarin at ng Bayan Muna Representative na si Carlos Zarate ang desisyon. Ayon kay Villarin, ang paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani ay tila paglibot na rin sa mga paglabag sa karapatang pantao na nangyari noong siya ay Pangulo pa. Posible raw na magbigay ito ng mensahe sa publiko na hindi seryoso ang gobyerno sa pagbibigay ng social justice. Gate naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, dapat na lang manatili sa Ilocos Norte ang mga labi ng dating Pangulo dahil hindi dapat payagan na baguhin ng pamilya Marcos ang ating kasaysayan. Bago ito, naglabas na ng direktiba ang Department of National Defense para umpisahan na ang paggulong ng pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Good news naman tayo. 5 mga kumpanya ng langis muling nag-rollback sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Simula kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad ang kumpanyang Shell ng 10 sentimos na kaltas sa kada litro ng gasolina. 75 sentimos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 85 sentimos naman ang sa kada litro ng kerosene. Unang nagpatupad ng kaparehong presyo ng rollback ang mga kumpanyang Caltex, Flying V at Sea Oil bandang alas 12:01 kaninang madaling araw. Alas 6 naman ng umaga kanina ay nagpatupad ang mga kumpanyang PTT Philippines, Unioil, Eastern Petroleum at Phoenix Petroleum ng 75 sentimos na tapyas presyo sa kada litro ng diesel, habang 10 sentimos naman ang sa gasolina. Ito na ang pangalawang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong buwan ng Agosto. Sa ngalan po ni Audrey Goriseta, ako po si Jules Giang. Balik po sa inyo ka Francis at Sarina. Giang. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 52 minutos, 22 segundos makalipas ang alas 6 at sa puntong ito mga kaibigan. Teka muna, sandali lang. Ihahabol ko lamang ito. Hello ma'am, sir, masaya po kayong nag-uusap pati na sa pagbabalita. I'm watching over PTB4. Aldon Uy po ng San Francisco, Southern Leyte. Thank you. Good morning, Pagirigan and Valdez family.
from Waki of Tuguegarao City. Salamat po. Good AM, kindly greet Dr. Alicia Magalong. Happy birthday. Thanks. Okay. Magandang umaga po. Happy birthday, Madam Sharena. Sana makarating sa DNR tong problem namin dito sa Cordon, Isabela, tuwing illegal mining. Mabuhay kayo, Radio Vision. At sa mga sandaling ito, mga kaibigan, sinabi natin kanina na napaka-espesyal na araw ng ating episode ngayon sapagkat meron po tayong talagang ihahayag na isang pagbati sa ating pong kasama, my co-anchor lady na si Miss Jarina La Porcelana Lusuegro sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday, Jarina! Thank you, Ka Francis. Yan. Habang nagpe-play yung song, gusto ko na magpasalamat sa Radyo Vision family. Sir Francis, Sir Alan, maraming salamat. Direct Tito. Maraming salamat po sa IBC 13 family, sa PTV family, Ate Elena, Sir Richard, Ma'am Sheet. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Maraming salamat po sa IBC manager ko, si Ma'am Gina Borinaga, Sir Lito Cruz, at yung mga co-talents ko na talagang nagbibigay pa rin talaga ng serbisyo sa publiko. Sana po suportahan nyo lahat ng government stations para po sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po sa family ko lalo at sa Panginoon, another year to come. And I would like to take this opportunity, Sir Francis, na itong day ko wag sana isentro sa akin, kundi sa aking pamangkin na ngayon ay nakikipaglaban sa kidney cancer stage 5. So kaya kumakatok po kami sa inyong puso na imbis na regalo in kinds or what, talagang her family needs financial help para and lang prayers. maoperan. And prayers. And Tama prayers. ka dyan, Ka Francis. So sa ngayon, malaki na yung tiyan niya. 6,000 plus ang laki. Dahil sa kidney cancer, ay tumutubong bukol sa tiyan niya. Naku, At kinakailangan ng tanggalin yung pinakamalaking bukol doon para lang makahinga na siya. At syempre, masave yung buhay niya. So sa mga nais pong tumulong, narito yung number Meron ko. tayong para sa inyong mga personal donation. Yes. Pwede sa BPI account number 4489-0390-74. Okay. At ang contact number ni ng pamilya 0917-759-3041. Again, 0917-759-3041. And Ka Francis, yan po ay BPI account ko and contact number ko. And I Mismo. assure you na lahat ng mapupunta, lahat ng magbibigay po, ay mapupunta lahat sa pamilya ni Francesca Pauline Lusuegro, pamangkin ko po sa father's side. So anak ng pinsan ko na si Kuya Francis and Ate Kate, sana po Ate Kim, sana po labanan yung mabuti or magpakatatag during this time. Ngayon nanonood sila, yung family nila, si Lola Rowena. Hello po, magpakatatag po tayo. Maraming salamat po. At, Indeed, happy birthday talaga, pero I wish na sana gumaling si Francesca. At kalakip na rin ang panawagan natin na sama-sama nating ipagdasal ang sitwasyon nitong Yes. batang ito. Alam mo, nothing is more than great than prayers. And napakaganda na i-share itong precious gift of life. Yes. Another life para sa akin, di ba? Para kay Francesca na nag-turn lang ng 1 taon last July. So bakit natin pagkakait sa batang to yung mabuhay? So, ang sabi mo po ni Zarina, wag niyo raw siyang Regaluhan. ng kahit na ano. Tama ka dyan, Ka Francis. Ibigay na lang natin ang ating maiaamot. Actually, sa kahit batang piso, nangangailangan. malaking tulong na yan. Yes. Kahit barya, napakalaking tulong para lang po ma-afford yung operation ni Naku, Francesca. talaga namang mabigat yan. Naka-confine siya ngayon sa PCMC, Philippine Children's Medical Center. Dito lang po sa Quezon Avenue. Yes. Okay. So, anytime, nakuha po ninyo, kopya pa ninyo yung number, yung account number ni Zarina sa BPI at yung kanyang contact number sa cellphone, no? Makipag-ugnayan na lamang po. Maraming salamat. And again, ang ating pagbati ng maligayang kaarawan, Zarina. Thank you, Ka Francis. Good luck, Maraming salamat. good health, God bless you. At siyempre pa, kaming lahat ng Radio Vision family, nagmamahal sa iyo at sana maging matagumpay ka pa sa mga darating na hinaharap. Sana, thank you. At para maraming blessing na ma-share. Okay, and may God always be with you in your chosen career and endeavor. Thank you Happy so much. birthday. Maraming salamat po. Okay, baka akala nyo kayo lang ang may yayadab. Meron din kami dito. Kaya lang kanina nakita ba ninyo, napaka-espesyal ng kanyang larawan. Ayan po.
Ayan ang aming yayadab dito po. Si Zarina La Porcelana Lozuegro. And with that, mga Yes, kaibigan. gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga bumati, sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong araw dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lozuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan po ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Tuesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.